Maraming shoutout po sa inyo lahat, Lods, at welcome po sa aking video. At ngayong araw po ay pag-uusapan natin kung papaano nga po ba mamili ng mga reject po na itlog po ng itik na pangbalot po. Ayan, may mga nagre-request po kasi sa atin na mga followers po natin na paano daw mamili ng mga reject. Ngayon po, Lods, meron ako dito na mga sariwa po. Ito ay sariwa po namin. Ito po, sariwa po nung isang mag-iitik po namin. So, pipilian ko lang ito, Lods, at ipapakita ko sa inyo kung ano po yung mga reject na makukuha ko po at i-explain ko sa inyo bakit ko ni-reject po yung mga ganun. Penoy, luto na to. Ha? Ito. Sige, sa'yo na lang. Ay, may langgam. Pero kagabi to naluto. Kagabi pa yun naluto, Toy. Yan. Penoy yan. Luto na yan, ha? Nilanggam lang, pero kagabi yan, naluto na yan. Nilanggam lang. Okay. School kasi doon, mga idol. Wala siguro silang baon. Kaya bigyan natin ng kahit na kaunting pagkain. Kalabaw! Kalabaw! Si Kalabaw. Kalabaw. Okay, sige. So, ayun po mga idol, yung ating ito na po yung mga good na napilihan ko na, at ito po yung aking na-reject. Ang reject ko po kasi dito ay yung mga basag, marurumi, manipis, maliit, saka yung mga basa. So, sample ko lang sa inyo, Lods, yung yung mga basag. Ito po, basag. Meron pa yung basag dito, yung crack lang. Yung may lamat lang po sa shell. Yun, tinatanggal ko na rin. Saka yung ito Lods, ito parang makikita mo may aerospace siya sa loob. Yan, nire-reject ko na rin po yan. And pangalawa po, Lods, yung reject ko po ay ganito po itsura. Yan. Tignan nyo na lang po yung shape po ng itlog. Malayong malayo po dito sa talagang shape niya. Ayan po. Pangalawa ay manipis po ito, Lods, kaya ganito. Ayan po yung klase ng kailangan nating i-reject. Kasi unang-una, pagka sinalang natin sa incubator yan, then swing type yung incubator natin, mababasag na yan sa sobrang nipis. Then mataas yung possibility niya, mapenoy na to at mabulok. Tapos dito, Lods, meron ako ditong reject na parang stripe. Pakikita ko sa inyo. Ito po, Lods, yung sinasabi ko sa inyong stripe. Ayan. Nakikita nyo po yan ng idol. Yan, yung parang naguguhit-guhit na yan. Ayan. Ito, Lods, ang prediction ko dito lagi, pagka ganito yung itlog. Una, manipis. Pangalawa, matik walang similya yan. Yung ganitong klase ng itlog. Ayan po, yung parang stripe-stripe nya. Yung parang guhit-guhit ho na yan. So, pagka may nakita ko ganyan, ginagawa ko, nire-reject ko na agad. Pero hindi naman, mataas lang talaga yung porsyento na hindi siya mababalot, Lods, kapag ganito. Ito naman po, idol, yung madumi. Actually, parang kapag maganda ho yung porsyento ng barako, marami. Kahit na marumi naman siya, Lods, mababalot naman siya. Kaya nga lang, kaya ako siya ni-reject dahil hindi ho basta-basta ho iikot yan eh. Meron ho kasi siyang friction. Hindi ho siya basta mahalo ng swing type na incubator. Kapag puro marumi lahat yung nilagay mo riyan. Di siya, pangit siya mabalot. Yan, makita nyo, ito, idol, basa ito. Ito po, basa yan. Yan, ganyan. Pero dito, reject, idol, wala ako nakita dito eh. Yung parang, ang itsura naman ng shell niya, parang maraming tinusok na karayom. Kaya lang, hindi ko may pakita sa inyo eh. Yun, yung maraming tinusok na karayom, idol. Yung itlog, yung shell niya, parang tinadtad ng tusok ng karayom. May ganun pala, tandaan din, idol eh, sa pamimili po ng reject. So ganun po yung mga palatandaan ko dyan. Ito naman, idol, maliit. Yan, reject din. Meron ako dito mga parang piwi lang ang itsura. Ayan, talagang ito maliit din to, sobrang liit lang yan. Tinatanggal ko talaga yun, mga idol. Saka yung parang medyo patulis, ayan, na maliit. Nire-reject ko talaga yan, Lods, dahil minsan kasi mayroon tayong mga customer o mga vendor na nagre-reklamo sa kanila na maliit daw po yung size
Ito nga naman, kapag maliit yung itlog, tapos ibebenta mo ng 20 pesos, 25 pesos, balot na, sobrang liit, kaya nito, ayan, magre-reklamo talaga yung customer. Kaya, ayun, nire-reject ko din. Pero meron naman po iba na binibili yan na sa mababang presyo. Meron naman ho yung bumibili dyan, diretso na, tanggal lang ho ng basag, saka marumi at saka manipis. Disregard na ho na nila yung size, diretso na. Kaso sobrang baba naman ang presyo nun. Meron naman, bumibili, iba po yung presyo ng malaki, iba rin po yung presyo ng maliliit. So ako naman, Lods, di naman ako maselan mamili ng sariwa. Basta ano lang, yung reject talaga, yung basag, maliit, manipis. Tsaka kung makita ko, maganda yung porsyento ng percentage, maganda yung porsyento ng basal, yung first handling. Wala na akong masyado nire-reject doon, Lods. Kasi halos lahat nababalot eh. Sa isang tray namin, sa 90 pieces na sinalang namin, natatanggal ko na minsan 5 peraso, nagiging SP. So pagka ganun yung pinupulutan ko, ayun, talagang tanggalin ko lang basag, tanggalin ko lang sobrang liit. Kahit na medyo marumi, i-good ko na rin. As long as maganda yung percentage of fertility. So yun lamang po mga idol. At pagpasensya nyo lang kung may na-miss pa akong mga information o may mga katanungan pa kayo, welcome po kayong mag-ask sa akin. At sa mga nanonood ko po dyan ng mga kapitbalutan, sa mga expert po riyan, ay pagpasensya nyo lang ako, Lods. Hindi pa ako ganun kabiyasa sa ganitong sistema dahil ako'y baguhan pa lang sa ganito pong negosyo. Comment down below lang kayo, idol, sa mga gusto pong ng suggestion o kaya dagdagan pa yung aking mga sinabi o kaya kung ano po yung na-miss ko information, welcome po kayong mag-comment sa baba. At para mabasa po ng mga aspiring businessman po natin. Ayan, magkakaibigan tayo mga idol, respect lang. At maraming salamat po sa inyo.